Pwede tayong park here, I think, after. Okay. Pero baka sabihin ni sir. Sir. Hello! Yes po. Yeah, can we have the tender shareable? Sorry, ma'am, not available po si tender. Ay, bakit po kayo? Yeah, miss, can we have the snacks na lang? Ano sa'yo? Sure, ma'am. Chicken burger? burgers. Yeah, chicken burger, snack box. Ilan po? Isa. And then, fish na lang. Fish burger, snack box yung isa. Ano pa po? Pwede ba kaming bumili ng deep even though walang tenders? Yes, ma'am. Mardi Gras, 1. Buffalo, 1. Soda, please. Coke regular. Lemonade yung isa. Thank you. For eating Popeyes. Popeyes baka naman. Ayan, papayos baka naman. Ano natin malalaman which burger is which? Lasahan mo. Gagi. Pareho, no? Ay, parang fish yan. I think fish to. Oh, sige na sa'yo na yan. I'm hungry. Ano? Tama. Baka mo na lang. I think. Here. Oh, sarap. Ano ang hang? Ano yung chicken tenders? Hayop sila. Tamis naman ang coke nila. Lahat may problema. Baka ikaw na yung may problema. So, how are you? So yun, kakanood lang natin ng Teta. Hashtag. Teta. One more chance. Dapat ganun yung pagkakasabi kayo. One more chance, Ben and Ben. Ben and Ben edition. Ganun ba yun? Songs by Ben and Ben. Ba't nga ba natin pinanood yun? Sabihin ng kapatid mo na maganda. Ikaw nagigagagi. May Pero mga- yan, ni-recommend nga siya ng kapatid ko. May na mga local maganda. production kasi na gusto kong panoorin. Tapos, yan, narinig ko na meron. Kinaya kita sa tabing ilog before. Kaya hindi natin natuloy. Yun Then, din yung nag-produce yun. Ay, iba. ABS-CBN Diretso yun eh. Mm. Yun nga, Bar Boys. Hindi ko alam kung saan. Sa may circuit Makati yata yun. Kasi ito nga, Ben and Ben, One More Chance. Kasi sinabi ng kapatid mo na maganda. Oo, sabi niya kasi. Actually, wala akong planong panoorin siya. Pero sabi niya, maganda daw. Kamusta siya sa'yo? Okay siya for locally produced. Locally produced. Wait. Ang naisip ko pa. Kaya hindi ko siya ginustong panoorin before. Hindi ako fan ng movie ng One More Chance. I mean, it's okay, pero hindi siya yung binabalik-balikan ko na movie. Tapos, hindi din ako fan ng Ben and Ben. So, hindi ako familiar sa Sa mga songs and playlist nila. Yeah. So, yun yung nakita kong problema din kanina nung nanonood. Sabi ko, anong kanta yun? Naka-mash up na ba yung kanta? So, medyo nalolost ako nung kumakanta na. Sakto siya. Yun yung naging confession natin sa before. Sa Ahab at saka sa Burugudoy. Like, this one, yung act, yung scene is Sumakto sa kanta. sumakto sa kanta. Right? Actually, So, nabibigyan nila ng ibang meaning yung kanta. Like, yeah. yung sinong kay Chino ba? Si Chino ba? Si friend na nagpakamatay dahil Almost, yeah. iniwan ng Suicide. girlfriend. Chino, yeah. In fairness, parang ito yung meaning ng kanta. Pero yung pag si Chino yung nagbabato, iba yung ibig sabihin. Pero pag si Popo yung So, nagbabato, parang about sa love life iba niya. naman yung Yeah. ibig sabihin. Pero isang kanta, doon Yeah. ako na-amaze. Na yun nga nag-swap. Actor-wise, mga theater actors, how will you rate them? Okay naman. I mean, magaling of course. Okay naman. Galing ko eh. Yung sa actors, ang napansin ko sa kanya, parang usual na star cinema movie, na ang dinadala talaga ng rom-coms ng star cinema, yung mga support. I mean, ang laking ambag ng mga support. So, parang ganun siya kanina. Ang galing ng mga supporting actors. Dalang-dala nila. At saka yung actor na nag-ano kay Chino, medyo nagbabato siya ng hindi kasama sa script. Maganda yung adlibs Sa nila. niya. Yung comedic timing Oo. niya is okay. So, kaya medyo pasok Mm. sa even though dapat romantic yung setting or then yung overall ba. Hindi naman siya rom-com right? Hindi siya, rom-com ba ang One More Chance? I don't think. Naging rom-com lang siya because of the side people. Oo, yung mga Pero support. yung talaga, yung main story, hindi siya pang rom-com. Hindi naman siya Yeah, hindi siya. Well, hindi naman din siya tragic kasi sila din yung nagkatuloy. Like, typical na Pinoy love story. Pinoy love story. Yeah. I mean, hindi siya yung wow. I mean, hindi,
Oo, hindi hindi siya ganun. yung feeling na, wow. Yung impact Oo, yung parang wow factor ng parokya. Hindi, may wow factor. Kay si parokya may wow factor Oo. sa akin eh. Ako kasi, may wow factor sa akin yung Ahel. Oo, hindi Pero tayo may, parehas dun eh. yung kinantan, may scene doon na, yung maghihiwalay na si Trisha and Popoy. Trisha, yung second girl Yung second girl. Yung kanta na ginamit doon, is medyo kinilabutan ako Oo, napansin ko nga yun, nagganon ka. kinilabutan ako nung habang kinakanta niya. Like, wow! Like, galing. Magaling yung maganda yung boses ni Trisha. Sabi ko, Mas gusto ko siya kasi doon sa beat. Nag-giving. It's giving. giving. It's giving. So, yun. Okay na. I mean, for the price, at saka medyo Worth naman. mura siya eh. Oo, kasi parang maganda yung quality, tapos binaba nila yung presyo. Pero bakit kaya nila binaba yun? Mahal ba siya before? I mean, hindi. I mean, bakit nila sinat ng ganun kabab? Feeling ko pwede siyang itaas eh. Kasi ABS-CBN actors yung nandun eh. ABS pa ba yung mga lokong yun? I don't think so. Okay. For me, I think para maging inclusive siya, kaya hindi na binababaan yung presyo. Para mas marami makanood. Siguro, sana. Kasi diba yung iba, mahal kasi yung ibang musical eh. Like, ano ka ba? Also, maliit kasi yung venue, very intimate siya. Pero sa bagay, pag nasa pita, usually, Mababa yung price, right? Let's talk about the set. ay, napansin mo, Hamilton. Very Hamilton-ish. yung the umiikot may turntable. May turn. Yung ano stage, umiikot yung stage. Lazy Susan yung tawag doon, right? Ano ko Lazy Susan yung tawag doon? So, Just yung Google. umiikot. Yeah. Tapos, and then, how they move the appliances. Mga chairs. Oo, Like, yung it's like, pag-angat-angat. pag-angat and pagbaba, parang the world turned upside down sa Hamilton. Very, Pero syempre, hindi ganun kasing sharp yung movement. Katulad nung sa Hamilton na very Iba yun. direct, right? Naalala ko sa station. Very simple. Konti na yung props. Ang maganda yung props nila na may car. Ay, gusto ko yung yung car nila na sakin. Kasi legit na gumagalaw siya. Oo. At talagang inano Parang na yung gas. feeling ko yung gadget sa laruan ng bata na nilagay doon. Yung device para paggalawin sa bata. Ayun. Tapos in fairness sa kanila, hindi parang kahit yung mga nag-aayos ng mga stage and yung mga ng props, parang din yata, theater actors din yata. Dalawa yata sa kanila theater actors. Yung iba is talagang mga kuya na. Yung babae na may maraming tattoo. Oo, parang yun nga, kasi parang kahit yung nag-aayos ng mga props nila, in character, hanggang sa lumabas sila, in fairness, yun yung napansin ko. Kasi usually, pag nasa gilid na, bumibitaw na sa character, di ba yung upuan natin is gilid? So, kita ko yung lumalabas dito. In character pa din sila. Tsaka yung lumalabas dito sa side natin, tsaka yung kitang-kita mo yung labas-pasok sa kabilang side naman. In character sila, basta pagkapasok ng stage. Or baka ngayon ko lang napansin, baka general rules siya talaga sa theater. Oo. One more thing na medyo ginagamit na ngayon for a contemporary musical, ang product placement. Very evident na siya. We witnessed that one sa Borogodoy. Like the Grab, the LG, yung mga nagsusponsor sa kanila. Marami na silang sponsored ngayon. Meron na siyang product placement within the the story itself. Na pag matatawa ka kasi kung nanonood ko ng Korean drama, alam mo yung halatang product placement. Ito rin yung ginagawa ko. Product placement. Wala, I mean, dun sila kumukuha ng funding nila, so kailangan talaga nila endorse. True. Ang dami nilang sponsor actually, ang dami nilang in-endorse. You have Grab. Gutom ako. Metrobank. Dunkin Donut. Dunkin. Ano pa? Yun na yung naalala ko. Pero parang madami pa. Panasonic. Hindi ko maalala. Some parts yun. So, yun yung lang. Yung kasing tibay, kasing ganda ng quality niya. Ganyan. So, okay. Nice. Story-wise. Okay lang. Kasi hindi siya bagong kwento eh.
the problem sa ating dalawa is hindi natin maalala yung original. Ayun nga, may mali sa ating dalawa, ba't natin pinanood yan? Hindi tayo fan nung kwento at nung Naalala ko yung mga yung mga lines nila na yung memorable lines na pick up lines doon sa Oo. story na ako na lang. she had me at my Worst. worst. You had me at my best, but you choose to break my heart. Yun, mga ganong klaseng lines na naalala ko. Naisip ko kanina, wait lang, nakailan ba ang... Kasi di ba may sequel ang One More Chance? May sequel ba? Gagi, hindi ko nga sure kung dalawa or isa lang yung... May sequel yung Gagi. Tinan mo, hindi ko alam. So, iniisip ko kung pati ba yung sequel, gagawan Gagawin. din nila. So, parang pwede naman. Pero wala. Kasi pangit, may mga story talaga na okay lang siya ng one lang. Yung i-repel ng isa lang. Hindi mo na kailangan siya expound sa another lore. Kasi parang Okay naman, nag-work naman yung sa wait lang. Hindi ko sure kung second chance or last chance. Search natin yung sequel. Sequel movies. Second chance. Ito yata yung tungkol sa sila. kasal na sila dito. Oo, second chance. Kasal na sila dito. Tapos parang yung 7-year itch, yun yung naging problema okay. nila. So, yun. Yun siya. Parang okay din naman yung kwento nun. Ibig sabihin sila, yung relationship talaga na may problema. Kasi every time. Diba? Well, may sinasabi naman talaga sila na 7-year itch. How? Actually, parang kada odd number, may Meron. 5-year, 3-year. Guys, ano yung tanong mo? What can you say about doon sa premise ng reason ng breakup? Diba? Kasi, tapos yung, ng heartbreak, iba-iba yung epekto ng heartbreak. Like, katulad nun. Kasi dito, di ba normally kasi ang napapanood natin sa mga materials na lumalabas, madalas, ang nagkakaroon ng heartbreak talaga is babae. Like, the boys are wala lang na challenge. Okay, makikipag-break ako, pero hindi ako gano'n nasasaktan. But in this case, kaya siguro naging very popular siya. Yung lalaki. Kasi lalaki kasi yung super nasaktan. Well, hindi naman. Parang, yung umpisa, parang si Popoy, nasaktan ng una, nahirapan mag-let go. Pero kasi eventually, dun sa kwento, dun sa dulo, nung nakahanap na si Popoy, which is weird. Usually kasi di ba si babae ang Mas mabilis mag-move on niya. Parang baliktad si lalaki yung okay lang ako ngayon, tapos parang biglang push it, ang sakit pag may nakita na kasama iba. So dito, si lalaki yung unang nagkaroon ng jowa na iba. Tapos si ate mo girl, bigla niyang na-realize, si Basha. Gusto ko pa. Mahal ko pa siya. I think, kaya naging ganun yung dahilan. Kasi ang reason naman ng breakup for Basha is because she wants to find herself. Oo, tas siguro hindi naman dahil hindi niya namahal yung si Popoy. Nasasakal siya kay Popoy. I think, yeah. Hindi, oo. Kasi very parang, controlling niya, Kasi di ba, ultimo, balat ng manok, bawal niyang kainin. Nakita mo ba yung nirelease nila sa Jollibee na commercial? Hindi. For... Sa kanila? Sa kanila? John Lloyd and Bea, hindi as Popoy and Basha. Pero kasi parang, di ba iconic sa One More Chance yung hindi pinapakain ni Popoy si Basha ng balat ng manok. So parang yun, parang alam ko may inoffer ni John Lloyd yung chicken kay Bea. If you think about it, tama rin naman siguro dahil very concerned si Popoy sa health ni Basha. Alam mo yun, iba-iba rin kasi yung pagkikare mo. Yung from your perspective, akala mo okay lang. Pero yung isa, nasasakal na. So, it boils down talaga sa communication. Actually, parang dami ko alam. Sa relationship. Siyempre! Ikaw pa! Sira ulo. Yeah, communication nga naman talaga. Parang, kung titingnan mo lahat ng problema ng mga magjowa, kung sa una pa lang sinabi mo sa partner mo or napag-usapan nyo, di sana parang nagkaroon kayo ng chance to work it out. Pero sa bagay, not really all the time na communication. May mga bagay talaga na kahit anong usap mo, wala. Oh, so napunta tayo sa relationship. Kasi yung kasi nagbo-boil down doon yung sa story Yun yung talagang main issue doon. So, One More Chance. Like yung relationship nila.
but hindi nag-work. Parang, Sino may kasalanan? Sino mas may kasalanan? Dapat bang mag-work out ulit sila? Pero sa tingin mo, if ikaw yung writer, totoong buhay mangyari yun. Hindi ko kasi alam kung pwede siyang mangyari. Pwede naman siguro mangyari sa totoong buhay. posible siya. Pero Parang, ikaw as a person, kung ikaw yung nasa posisyon ni Basha, babalikan mo si Popoy. Kung yung feelings based, mahal mo pa naman talaga at hindi nawawala, why not? Tapos kung kunwari, nagkaroon ka ng problema dun sa partner mo before, kunwari, yun nga, nakipag-awalay ako sa'yo kasi ganito yung ugali mo. Pero, nung nakita tayo ulit in the future, okay na siya. Parang Nagbago ka na? Oo, nagbago ka na. So, why not? Kasi in this case, parang yung, kahit nung bumalik si Basha, si Popoy medyo controlling pa rin. Not so much. Kasi nag-lie low na nga siya, right? Mm-mm. Naging hindi na nga siya, Nalilate na siya. nalilate na siya. Mm. Totoo. Tapos, So, di ba they usually, will grow lang talaga. siya yung in control. Pero yung sabi niya kay Basha nun, di ba ayun nga, si Trisha yung boss. Oo. So, Which is hindi naramdaman ni Ni Basha. Basha. Oo, yeah. Pero parang ano siya, common siya sa mga mag-jowa na, kunwari, nakipag-break ka kasi ganito siya. Sabihin natin controlling. Pero yung susunod sa'yo, makikita mo hindi siya ganun. Na parang bakit hindi mo binigay sa akin yung binibigay mo sa bago mo ngayon. Parang, nangyari is, yung naging issue mo sa previous relationship mo, yung sa bago, hindi mo na siya nagagawa. Hindi, parang kunwari, tayo, parang hindi mo ko trinato as princess. Gusto kong magpa-prinsesa. Pero yung sumunod sa akin, grabe mong Gawing princess. grabe mo gawing i-baby. So, parang ganon. Okay, So, parang gets. usual ko siya naririnig sa mga relationship stories na nung tayo, hindi ka ganito, pero bakit sa kanya binigay mo? Yung hindi mo nabigay sa akin. Sa tingin mo, anong reason? Bakit? Ganun. Like, kasi hindi mo naman maano yun eh. Unless may retrospect ka na nangyayari every after relationship mo, para every... Siguro possible na ano yung ginawa ko mali. So, hindi ko na siya gagawin next time. Pero I doubt na nga nagaganon sa relationship. Kasi iba, like, wala lang. Subconsciously, baka ganun. Parang baka hindi ko nabigay ito, so baka ito yung pagkukulang ko sa kanya, so sa susunod ito yung bibigay ko. Baka subconscious. Ganun ko siya naisip. Possible din kasi yun eh. Na yun nga yung sinabi mo na, ay, dito ako nagkamali, so sa susunod, ayusin ko na to. Ibahin ko naman. Good for you kung iniba mo. Pero ang sakit nun. Parang nasasaktan ako for yung previous relationship. Kasi yun yung hinihingi mo, hindi mo mabigay. Oo. Tapos, Yung sumunod sa'yo, yung sumunod binigay. Tapos, what What yung the fuck? paghuhulang ko? Or pwedeng, since kayo yung different personalities, yung mix niyo talaga ng personality mo, ganito lang talaga nag-work. Pero pag iba na yung nilagay sa posisyon mo, since different personality na. Alam mo yung type ng relationship na yun? Aggressive something. Yung... Hindi ko alam yan. Ano yan? Hindi. Yung kada tao daw, it depende sa childhood trauma mo na naman. Yung magiging... Basta may, yung type of person ka sa relationship. Yung parang may passive-aggressive. Tatlong type yun. I will check mamaya tapos i-send ko sa'yo. So, yun. Pagkakuwari, yun nga, sinasabi mo niyo yung combination mo na partner mo, pagka hindi maayos, like, kuwari aggressive ikaw, tapos ikaw yung submissive na type, tapos hindi kayo mag-pair, talaga magkakagulo. Or, parang, hindi naman siya hindi magmamatch. Parang, kung tayong dalawa ang in a relationship, ganito yung treatment natin sa isa't isa, ganito mo ako tatratuhin. Kasi ako to. Pero pag nag-iba na, since different personality, mag-iiba na yung, hindi ko maisip yung tamang term. I think I get what you mean na. Kasi, kuwari, parang iba yung interaction nyo kasi iba na. Sa tingin, parang ang gusto mo kasi palabasin is, may certain traits ka. Kuwari, pag ikaw yung kasama ko, mo, ganito yung lalabas sa atin dalawa. Na iba rin yung magiging pakikitungo ko, depende sa traits mo. Parang ganon. Tapos, and then, if you have another partner, na kuwari since gusto niya hindi naman siya sobrang same, hindi siya same yung different tao, different personality. Iba din yung magiging response mo dun sa tao. Depende kung ano yung niya, yung attitude niya or personality niya. Well, it makes sense. So, yun. adjust ka lang, depende. Or baka hindi lang talaga kayo para sa isa't isa.
Move on na lang. Galingan niyo Move sa on, pag-move on. Move on. Pero mas swerte ka kung may chance ka, right? Sa comeback. I mean, yeah. I mean, kahit sa relationship, Sorry mo. katulad nung nangyari sa kay na Popoy and Basha, kasi not everyone will be given a chance. Siguro, yung environment lang nila is, kaya nagkaroon sila ng chance na ma-rekindle yung kung ano man yung meron sila is because Same group of same friends. group of friends. Tapos, Yung family mm, ng isa't isa is very close na. So, dahil kayo lagi magkasama. So, parang unlike dun sa ibang relationship, wala na kayong chance or mababa yung chance na magkikita kayo. Magkikita ulit. Sila, madami yung chances. Yeah. Like, weekly, barkada night man naman. True. Pero ang ganda ng I mean, in terms of parhalahan, like, they make time for each other. Galing. Parang may mga parts doon na parang wala doon sa movie. Yung kay RJ tsaka kay Crazy. Yung akala nila ang gusto ni RJ si Bulag. Are you sure? Si Kenneth. Are we sure? Hindi ko nga sure eh. Parang wala yun eh. Naalala mo ba? Hindi ko kasi gano'n naalala. Tingnan mo, kailangan we have to rewatch yung movie ng One More Chance to Get. Baka naman meron. Kasi hindi sila pwedeng mag-ano sa material eh. Lumuli. Pero kaya nagulat ako kanina. Sabi ko, may ganun bang kwento dun? One More Chance, RJ, Crazy, Kenneth. Tsaka wala akong maalala na bakla parang pinagdudahan na bakla si RJ. Ito, differences and similarities between movie and musical sa Philstar. Open natin. Ang haba naman, wala bang Bulleted. romantic drama. Genre niya, romantic drama. Ang nagpa-comedy lang talaga is sina support. Parang hindi nabanggit yung storyline nung kay RJ, Crazy and Kenneth. Pero ang nabanggit lang dito is yun nga, incorporating yung mga bagong lingo. Yung hard lunch. Hard lunch. Tapos yun nga yung playlist. Pero ang galing nung nakakatuwa yung dalawang character na isang babae at isang lalaki na maya't maya iba yung character. Ano ang tawag doon? Ensemble na halos lahat ng lahat ng support ng support. Kasi ngayon napansin ko kanina, kahit hindi sa'yo nakafocus yung kwento, yung mga nandun ka lang for parang kailangan lang crowded yung lugar or yun yung kailangan ng scene. Props ka lang doon. Inaarte talaga nila. I think part talaga siya ng teatro na pagka nagbukas na yung pag nandun ka talaga sa stage, diba? Hindi ka pa pwedeng outside of character. Buti nga, yung mga interaction yung mga tao, may mga reactionary, yung ka talaga tatawa sa palakpak kasi yung mga sa mga binibitaw nila lines. Kung ako yun, hindi naman ako trained. Siguro tatawa din ako pag nasa stage ako. Pero tingin mo, magaling lang talaga sila mag-adlib. Kasi ang daming bato nila na nakakatawa eh. I think magaling lang talaga yung person na yun. Hindi lang kasi siya yung si Chino. Even si Ange. Ang galing din ng mga bato niya eh. Babae na Bea? Oo, babae na Bea. May lalaking Bea. Babae na si Bea. Pwede din kasi parang part siya talaga ng script. Pero if ad-lib yun, ang galing. Tapos yun, yung si ate mo girl na nag-portray as Dimple, si Crazy. Ang ganda? Si Don Zolmet. Actually, parang halong Don Zolmet na Dimples yung nakikita ko sa kanya. Pretty. Yung ang chubby niya, pero ang ganda niya. Why? Bakit? Pag chubby ka ba, hindi ka maganda? Maganda face niya, in fairness. Maganda siguro, ang taas ng face value niya. Dala niya yung katawan niya. Siguro yun yung gusto kong sabihin. How yung portrayal? Kasi may mga bed scene. Meron din naman kasi talaga. Doon sa totoong buhay. Yung sa movie? Meron ba? Meron yun. Hindi ko alam na may bed scene. Like, awkward. Pero mas intense lang yung ngayon. Mas sensual. Sensual. In fairness naman kay Balat na Popoy. Alam mo yung ganda ng katawan. No, hindi yung katawan. I mean, pagka pansin ko kasi yung likod niya, ang ganda ng likod. Maganda yung likod. Hindi yung biceps niya yung ganito, yung shoulder niya. Yung sa likod niya, ang ganda. Yung pag umaarte siya ng Popoy, alam mo yun yung pag yung way niya ikares yung partner niya. Si Basha. Si Basha, even si Trisha. Yung alam mo yung makikita mo
na kahit inaak lang, alam mo na mahal. Eh, mga, Going Bulilit Kid eh. Ewan ko, iba yung tingin ko kasi pag Going Bulilit Kid, like feeling ko, magaling na artista. magaling sila. Oo. Like, kasi pag artista, maganda training mo pag 2. Pero yun nga, pag ang sa 7, news ang hawak ng 7 na maganda yung training. Kasi yung the way na ikares niya. Patag, napansin Oo, mo yun? napansin ko yun. Kasi, syempre, kahit na yung action mo, part pa rin ng acting mo yun. Si kuya parang ganun-ganun na, parang mahal na mahal niya yung, yung partner. Which is, totoo naman kasi, yun yung po-portray niya, di ba, mahal na mahal niya si, mahal na mahal niya si current jowa. Si current jowa. Even si Basha or medyo nagagaslowan lang ako kay actress na Basha doon. Parang tanong gusto. Parang extra movement siguro in terms na pag nagdadabog siya, like, or baka kasi si Bea din naman ganun pag umarte. Yung parang medyo may pagka-OA-ish. So, yung sa ni Bea, hindi, ako kasi mas gusto ko umarte yung subtle ka. Alam mo yung mata lang, kahit lang tumayo ka lang. Hindi, sample. Hindi, sample ng artista na ganyan. Na ganyan, si Piolo, si Jericho. Lalaki, babae. Babae, wala akong nagagalingan ako talaga na babae na artista. How about Sarah G? Hindi din. Si Sarah G, may genre lang siya na pang-artist. Yung ganun lang talaga yung kay rom-com. Oo. Even Tony. Hindi, si Tony, patawa kasi ang ang rom-com. Yung subcategory ng ng arte niya. Pero yun, parang wala akong saan ba ako siguro sa mga mga sinimalaya na artista, which is hindi ako masyadong nakakanood. Yung mga local. Pero yung mainstream, parang wala pa akong wala masyadong chill lang. Oo. Baka kasi yun yung kailangan pag mainstream. Like, parang OA mo. High level, ganong klaseng arty. Gusto ko kasi yung yung parang kakatayo ka lang, pero may dating na. Kaya pagka konting reaction lang, minute action. Kaya ako nanonood ng Korean drama din. Kasi ganun sila for you. Oo. May mga actors talaga na tsaka. Pero marami talaga na sabi ko, shit. Speaking of Korean, bumenta yung part na na galing Korea yung si Tito at si Tita. Yeah. Totoo. In fairness, daming tawa sa kanila. At saka kasi yung pagpasok nila ng mga Korean words na sakto doon sa sitwasyon. So, if you're familiar with Korean drama at narinig mo, yun talaga yung mga nanonood kanina, halos, I think, 99% nanonood ng K-drama kasi sobrang related, sobrang tawa sila ng tawa, totoo. Yeah. Epekto ang Korean drama ng COVID. Mas lalong madaming nanonood. Tumaas yung reach nila. Sa bahay lang. Tapos, si Netflix nagpasok ng K-drama. Gumawa na siya ng sarili niya, di ba? Yes. So, yun yung sa tingin ko. Pero overall, I think worth it naman siya. Hanggang for the price. And then, the cast. Okay naman, magaling. Yung speaking sa cast, ang tagal ko nakatingin dun kay RJ. Kay RJ. Kasi iniisip ko, sabi ko, nakita ko to before, pero maganda yung katawan niya. Hindi ganyan. Promise. Like, nung sa dulo na part, saka lang nag-click, ay, shit, ito yung pinapanood ko sa TikTok. Kasi parang doon, buff siya. So, sa isip-isip ko, parang, pag nasa theater ka ba, parang napapabayaan mo ba yung katawan mo? Kasi ang pangat na katawan niya, ang liit ng arms, ang laki ng tiyan. Pero kasi nung nakita ko siya sa TikTok, parang hindi ganun. Baka naman kasi, tumaba siya. O kaya hindi naman dahil sa character. Ayun, nagulat lang ako kanina. Yeah. Sabi ko parang buong time na nanonood ako, iniisip ko, saan ko ba siya nakita sa mga plays ba before? Kilala ko ba siya personally? Parang, si Mark. Hindi ko siya talaga ma-play. The actor na Mark. Ay, yung Derek Ramsey. Ang gwapo, pero larong-laro niya yung buhok niya. What do you mean laro na? As in, yung buhok, hindi.
not necessarily nagaganon. Yung pagkumpas ng ulo, tapos sway yung buhok. Tapos, alam mo yung legit na artihan ng amboy or... Yeah. Ay, yun. Ganun na ganun. Konyotic si Kuya. Very konyo. Even Nakatabi the ko. face, very generic na. Yung mga katabi Ang ko, gwapo. like, he cheers sila for him. Like, Pero kasi ang gwapo. Yeah. Tapos ang lalaki niya kasi ang baba ng boses. Baritone. lalim ng boses. Speaking of boses, si Bash, yung nag-play ng Basha, si Bea talaga naririnig ko. Nung nag-play din ng Popoy, nung una medyo naririnig ko si John Lloyd, pero hindi masyado eh. Parang ang kaboses ni John Lloyd talaga si Joshua Garcia. Doon ko siya nakikita. Dito ako magaling arte. Yun pala. In Ano? terms of magaling, Jody Santa Maria. After, ano yung play niyang role nun? Pangako sa'yo? No. Not pang. Sir Chief. Yun, Sir Chief. Doon siya nag-start na sumikat ng sobra-sobra. Anong next na ano? Uy, manonood pa ba tayo ng 6? Tingnan natin kung kaya ng budget natin. Kung may local pa. Gusto ko nga talaga yung Tabing Ilog. Kasi alam mo yung storya. Very nostalgic siya. Pero Pero hindi ko kasi namaybayan yung Tabing Ilog. So, hindi ko siya gustong panoorin talaga. yun nga, ang okay sa tingin ko din, isa rin maganda rin siya if hindi mo alam yung story. Para at least ma-expect mo, uy, yung ma-amaze ka. Kasi ang problema, yun yung magiging siya, if purist ka. Like, kung may material ka na napapagkumuhanan. Na may mga tao na, na manonood kasi yung sa libro ganito. Pero kasi, hindi naman. Parang, for Tabing Ilog, One More Chance, mga ganong klaseng story, yung kinuha na siya from movie, from series, parang feeling ko dapat familiar ka kahit papano. Hindi siya yung parang bagong kwento lang na, parang bagong movie na ipapalabas. Parang hindi ka ma-lost habang nandun ka. Oo, kasi feeling ko yung magiging problema ko pag Tabing Ilog, ha? Like, lahat ng tao nakaka-relate ako, ha? Mula sa buwan, yung kino-consider ko pa kung papanoorin ko or hindi. Pero gusto ko siyang panoorin kasi na-curious talaga ako dun sa kwento nung guest yung cast dun sa Ang Walang Kwentang Podcast. Go. Napanood ko na. Tapos mag-uusap na tayo after. Maalala mo pa kaya? I think. Sinagab pa rin ba yung Sila pa rin? Yung cast nila? Sina Mag-asawa? pa din. Alam ko sila pa din. Hindi ko sure. Pero yun nga, since tipid era tayo today. Yeah, Tipidira. Baka naman may sponsor sa atin dyan. Manood po kami ng music. Is that mine? Oo, minum ako ng Di ba sabi ko sa'yo? sa'yo? Yeah, Nubis Friends. Medyo masarap yung lemonade din in fairness. Sucks lang. Parang hindi pure. Parang lang din. Parang Flavored. Flavor. Powdered juice. Uy, ang galing. Ang bilis tumalim. Yes. It's almost half of the year na kasi mag-burn na in a week. So, kaya mabilis nang dumilim yan. Months na. Yes. Wala pa rin tayong pera. Wala pa rin tayong naiipan na. Patapos na yung taon. Patapos na yung taon. So, ano ang verdict? Ano verdict? Verdict sa... Yeah. Hindi natin na-check yung merch, no? Para kasi Bumili ako nung tote. Kaya pala, magkano yung tote? 500? 350 lang. Pwede Anong na. worry may kaya pala? Pero yun nga, ang meron lang sila is Tote bag? tote, tapos yung Poster? label. Tsaka yung poster. Hindi available yung shirt. So, yun lang yung meron sila. Wala masyado. Yan po. Parang So, pa-complete pa. next time po, recommend natin. Magdagdag po kayo ng merch. Hindi rin kasi sure na maraming bumibili. Kaya, Pero kasi lately lang naman nauso ang pagbenta-benta ng merch sa mga place. Yes. Yeah. Puro lagi lang playbill. Ayoko nang bumili ng playbill kasi kalat na. Uy, may ganyan ka ng realization. Yes. Congratulations sa'yo. Kalat siya for me. Tatapong ko din. Hanggang kailan ba yung run na yan? I'm not sure. Hindi ko alam. I-recommend natin sa everyone na makakarinig nito. Yeah. Na manood kayo. Embrace your own. Support your own. Theater. Tignan nyo, yung sa mga fan ng One More Chance, kung gusto nyo umiyak-iyak ulit. Kasi may Yeah. mga nakikita ko na Yes. daman-daman nila yung movie. I think
because of their experiences sa, Baka sa may mga relationship. dinaanan. Yeah. Hindi kasi siya ganun tumatak sa akin kasi parang, okay. Yung kasi Speaking yun, of, depende sa experience. Alam mo, may mga kanta na, yung kinakanta nila, sabi ko, putang ina, tinatamaan ako, hayop kayo. Parang gano'n siya sa natatawa ako yung may sinabi sila na, oy, yung spreadsheet, yung calendar, nakashare. Parang, oy, natatandaan kayo sa dyan, may share naka-calendar. Sabi ko, oy, ganito. Ibig sabihin, normal talaga pala sa magjowa na mag-ganon. Na may shared calendar. Kasi kailangan alam mo kung nasan siya. Or at least, parang way of updating siya. Like, alam mo yun? I don't know. Ako, feeling Kasi very tamad ako kaya mag-update. Hindi ako gano'n nag-update. So, biglaan na lang ako palagi. Magugulat na lang, oh, may nangyari na pala. Uy, gano'n. ano So, kaya pag may jowa? Yun talaga yung hinihintay ko eh. paano magka-jowa? Alam mo yung anong Pero, ngayon? paano kapag may jowa? Hindi ko alam. Kung hindi, yung sa messenger, diba? Yung sinasabi ko na nag-usap kami ng ni Joshua. Tapos, Inubos ko yung first. Gusto mo ba? no. Parang sinabi ko doon sa conversation namin na yung fake it till you make it sa relasyon. Kasi may mga ganun tao na dahil gusto mo siya, magbabago yung personality mo. Or mag-a-adjust ka para ma-win lang yung tao. Yes. Hindi siya scalable talaga. Kasi syempre, hindi naman talaga nagbabago yung tao. Like, kung ano ka na talaga. Unless very drastic yung nangyari sa'yo na you need to change. Pero overall, hindi talaga siya nagbabago. Hanggang saan mo ma-fake yung personality mo. For me, it's not really fake it till you make it. Parang hanggang saan ka willing mag-adjust para dun sa tao. Yeah, same. I mean, hindi ikaw yun eh. Like, hindi ikaw yung tao hindi, niya. Pero oo. pag sa kanya, ganyan ka. Yeah. Yun nga, kasi nga. Love is blind. Love is So blind. love me. So love is blind, so love me. Lang yung banat ng bulag yan. Baka, hindi willing ba ako mag-change? Yung kasi yun eh. Ewan ko, sa ngayon kasi, for me, pwede kang magsabi na, pag napasok ako sa relationship, I will not do this, or I will do this. Pero pag nandun ka sa relationship, parang magugulat ka na lang, ay pota, bakit ko ito ginagawa? Or hindi ako ito. Parang even you didn't know na. Pero wala ka gagawin naman, mo siya. yeah, there's a possibility talaga. So, ayun, balitaan na lang tayo pag meron ka na. Balitaan, hindi, mapapansin mo naman yung mag-iiba yung magiging gaga. I think yung mga nagiging close, unless na lang hindi tayo kasi gano'n nagkikita, so hindi mo papansin. Well, pwede kasing sa atin dalaw ganyan ka lang. Oo. Pero pagdating dun sa taong yon, like alam mo yun, iba ka. So, let's see. So, paano natin tatapusin to? Yeah, to end this one, parang gulo nga natin mag-usap. Oo nga eh, parang Parang wala man tayong nabigay sa kanila na context, and then even yung about your relationship, wala din oo, masyado. wala masyado kasi wala naman Tapos wala din tayo masyadong masabi bilang hindi natin alam yung discography ng Ben. Yeah. Kasi hindi din tayo nag-review for One Yung More movie. Chance. Pero maganda naman, di ba? Wow. Yeah. Worth it yung pera na babayaran mo. And then, dahil maliit yung stage, maliit yung place, kahit saan ka umupo, makikita mo sila. Hindi, as much as possible sa harap. Hindi ko masyadong appreciate yung kuwan natin. Sa gilid tayo, tas Depende kasi kung nearsighted ka or farsighted ka. Pero kung ang ako dilim. yun, mas gusto ko yung sa taas. Oo. Mas gusto ko talaga yung medyo mas malayo. Parang for place naman kasi ideal yata talaga na Mataas. Pero sa Soler, hindi. Okay, mas malapit for me sa Soler kaysa sa malayo. Kasi nakikita ko na yung mga ulo naman. Yun yung nababother ako eh. Pag nakikita ko na yung ulo ng mga tao sa unahan ko, yun na. Gusto ko yung konti lang yung ulo na nakikita ko. Kasi na-distract ako pag kami gumalaw. Instead na dun ako sa stage nakatingin, dun ako sa ulo ng tao nakatingin. So, hindi siya pwede sa short attention na katulad ko na laging nadidistract. Pero, yeah, there. You have to watch it if you're fan ng One More Chance and then fan din ng discography ng Ben and Ben. Kasi okay yung pagkakalapat ng kanta nila sa sitwasyon. It works. Yeah. Tsaka ramdam mo yung sakit if
Ay, ng mga kantang yan, tinamaan ako. Hayop If ka! nasa relationship ka or outside the relationship or on the verge of breakup or on that particular Wow, ang dami almost nasabi nung breakup. single. ganun talaga. Yun kasi yung okay. Kasi third, nasa labas ka ng sitwasyon, so mas marami ka napapansin. Kaysa Wala ikaw yung kang nasa alam. loob. Hindi mo naiintindihan. Kaya nga siguro hindi ako ganong affected. Hindi ko rin naramdam yung sakit. Kasi wala lang. Okay, gano'n. Hindi mo naiintindihan yung dinadaanan namin. Hindi. Wow, kasama ako! Yung heartbreak, okay. So, may iyak-iyak. Pero yun nga, may mga tao na umiyak kasi yung katabi ko sinabi, nagtinanong niya yung katabi niya, are you crying? Ganun. Buti hindi mo ka tinanong. Hindi ka nakatanongin. Ba't ka na, umiyak ka ba? Muntik na! Ay, kasi Hindi dun sa... Basta yung kanta. May mga kanta na short. Napakinggan ko before, pero nung nandun, sabi ko, putang ina, tinamaan ako ngayon. sa sitwasyon na, Or dahil yung attention ko is nandun sa kanila. So, parang even the lyrics is napapansin ko. may Sabi ko, flashback ba ng mga kagaguhang ginawa mo? mga kaguhan, mga sakit na mga sakit sa naramdaman ko. puso. Yeah. So, if you're in a relationship, kaya mo yan, fighting. Kagaya niya. For relationship at magulo. Manahimik ka dyan, wala kang alam. Kaya niya yan. Kaya niya yan. That's it. Yeah, that's it. Nasa relationship ka man, naway masaya ka. Cut! Ganun.